Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, 5 ng Agosto, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balita A to Z. Maraming salamat po. Naka-medal po tayo. Gold medal. Carlos Yulo, isa ng living legend matapos ang double Olympic gold medals sa Paris Olympics. Mga papremyo, bumuhos. Simula nang inanunsyo ni Pangulong Marcos ang total crackdown sa mga Pogo Hub, tax scam operations sa bansa nabawasan. Kampo ng puganteng si Apollo Quiboloy, may alok na 20 million pesos na pabuya para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon sa kung sino ang nag-donate ng 10 million peso reward money para sa ika-aresto ng kanilang leader. Pinoy boxers Ira Villegas at Nesty Petesio sigurado na rin ang medalya sa Paris Olympics. Pole vaulter EJ Obiena, buhay pa rin ang pangarap na makasungkit ng medalya. At sa ating good vibes, matapos ang tagumpay ni Golden Boy Carlos Yulo sa gymnastics, paano nga ba maging kagaya niya? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nakapagtala ng pambihirang tagumpay ang Filipino gymnast na si Carlos Yulo sa kanyang 2 gintong medalya sa Paris Olympics. Bunga ito ng mahigit isang dekadang sakripisyo at dedikasyon ng gymnast na ngayon nakaukit na sa kasaysayan ng Pilipinas. Narito ang ating balitang A to Z. Ito ang mga sandali bago makamit ng 24 na taong gulang na si Carlos Yulo ang pambihirang tagumpay na hindi pa nagagawa ng sinumang Pilipino sa kasaysayan, ang manalo ng 2 gintong medalya sa Olympics. Nang lumabas ang final scores sa Men's Artistic Gymnastics Vault Final, naghiyawan ng mga miyembro ng Philippine Delegation sa Paris Olympics. Kampiyon muli si Yulo sa score na 15.116 points, angat sa 14.966 na score ng pambato ng Armenia at 14.949 ng Great Britain. Ang panibagong tagumpay nakamit isang araw lang matapos magkampiyon si Yulo sa floor exercise final, kung saan nakuha niya ang 15 flat na score. Dito nakopo ni Kaloy ang unang medalya ng Pilipinas sa Paris Olympics at kauna-unahang medalya ng bansa sa gymnastics. Hello po, maraming salamat po sa mga nagpunta at pinagdasal po ako. Worth it po yung puyat niyo lahat at maraming salamat po. Naka-medal po tayo. Gold medal. Bago si Yulo, tanging ang weightlifter na si Heidelin Diaz pa lang ang nakakuha ng Olympic gold para sa Pilipinas mula yan sa 2020 Tokyo Olympics. Sa Instagram, binati ni Heidelin si Kaloy hindi lamang sa kanyang tagumpay, kundi sa kanyang hirap na pinagdaanan. Isa itong pagkilala sa pakikipagbuno ng atleta sa nakalipas na 1.5 dekada, magmula ng unang sumabak ang batang Kaloy sa palarong pambansa taong 2009. Hindi naging madali ang daan ni Kaloy tungo sa Paris Olympics matapos kumalas ang kanyang longtime Japanese coach at mabigong maka-podium finish sa Tokyo Summer Games. Pero sa matinding sakripisyo ay nakamit rin ni Yulo ang mas malaking tagumpay na habang buhay nakikilalanin sa kasaysayan ng Philippine sports. Matapos ang makasaysayang pagkakasungkit ng 2 gintong medalya sa men's gymnastics sa Paris Olympics nitong weekend, kaliwat kanan naman ang inaasahan cash incentives at iba pang papremyo mula sa iba't ibang ahensya at organisasyon para kay Pinoy gymnast Kaloy Yulo. Naghahanda na rin ang bansa para sa makasaysayang Heroes Welcome kay Yulo. May balitang A to Z si Naomi Almohano.
Nagdiriwang ngayon ang buong Pilipinas dahil sa back-to-back gold medal na inuwi ng tinaguriang Golden Boy ng Pilipinas na si Carlos Yulo. Emosyonal si Yulo nang opisyal siyang hirangin bilang Olympic gold medalist sa floor exercise ng men's artistic gymnastics. Pero hindi pa siya nagpatinag dahil nakuha rin niya ang gintong medalya sa vault event nitong linggo kung saan 15.116 ang kanyang nakuhang overall score. Pero ang mas nakapangingilabot para sa marami, ang muling pagtugtog ng lupang hinirang sa victory ceremony ng men's artistic gymnastics na pinanonood ng buong mundo. Makasaysayan ang pagkapanalong ito ni Yulo dahil ilang records ang kanyang ginawa para sa Pilipinas. Bukod sa siya, ang ikalawang Pinoy na nakasungkit ng gintong medalya sa Olympics, si Yulo rin ang unang atleta ng bansa na nanalo ng gold medal sa Paris Games. Si Yulo rin ang kauna-unahang Pilipinong atletang nakakuha ng gintong medalya sa floor exercise at vault at kauna-unahang atletang Pilipino na nagwagi ng 2 medalya para sa single Olympic game. Bumuhos naman ang pagbati kay Yulo mula sa mga kapamilya nito at mga ahensya ng bansa. Proud at maligaya ang ama ni Yulo na si Andrew Yulo matapos mapataob ng kanyang anak lahat ng mga nakalaban nito sa finals. Kinilala naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Yulo matapos makuha ang 2 gold medal sa Paris 2024 Olympics. Aniya, saludo siya sa karangalang ibinigay nito sa bansa at ipinagmamalaki ang pagkapanalo ni Yulo sa Olympics. Once in a century Filipino athlete si Yulo, iyan naman ang pagbati ng House of Representatives kay Yulo. Inanunsyo rin ng Kamara na dodoblehin nila ang cash incentive na ibibigay sa atleta. Nagpaabot din ng pagbati ang Senado at sinabing historic ang pagkapanalo ni Yulo ng 2 ginto sa Paris Olympics 2024. Yulo is now the greatest Filipino athlete of all time. Ganyan naman inilarawan si Yulo ng veteranong sports commentator na si Bob Novales. Pinatunayan daw kasi ni Yulo na kayang makipagsabayan ng bansa sa mga malalaking sports competition at ang Pilipinas ay isang rising athletic power within the region. Bukod sa mga pagbati, umani rin si Yulo ng napakaraming cash incentives at papremyo mula sa iba't ibang organisasyon at korporasyon sa bansa. Kabilang na riyan ang 10 million pesos na cash bonus mula sa Philippine Sports Commission at housing and properties mula sa Philippine Olympics Committee. Gagawaran din ang Heroes Parade ang atleta sa pag-uwi nito sa Manila bilang pagpupugay sa kanyang karangalang ibinigay sa bansa. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Kinakasyon ng mga tagasunod ni Pastor Apollo Kibuloy sa pagdinig sa Senado ang pinanggalingan ng 10 milyong pisong pabuya ng Interior Department sa makapagtuturo sa kinaroroonan ng puganteng pastor. Buwelta ng religious group, magbibigay sila ng 20 million pesos. Sa makapagsasabi naman kung sino ang nagbigay ng reward money para sa ikadarakip ng kanilang leader. May Balitang A to Z si Ian Maghano. Pwede bang malaman namin, maimbestigahan din ito kung sino-sino itong mga tao at tama ba yon? Nasa batas ba yon na yung public servant to public office kagaya ni DILG Secretary Abalos ay tatanggap ng pera na ganun ang halaga na 10 million para ipatong para hanapin si Pastor. Yan ang kine-question ng Kingdom of Jesus Christ Church o KOJC hinggil sa taong nagbigay umano ng pera sa Department of the Interior and Local Government bilang reward sa makakapagsabi kung nasaan ang kanilang religious leader na si Apollo Kibuloy. Sa gitna yan ng Senate inquiry hinggil sa tanong ni Senator Robin Padilla kung nagmalabis nga ba ang mga otoridad nang subukang arestuhin si Kibuloy ng Davao City Police Station noong Hunyo. Wanted si Kibuloy at 5 iba pa sa kasong sexual abuse at human trafficking. May 10 milyong pisong patong sa ulo si Kibuloy. Kaya buwelta ng religious group, mag-aalok sila ng 20 million pesos sa makakapagturo sa individual na naglaan ng 10 million pesos na reward money sa DILG para sa ikadarakip ni Kibuloy. Ayon sa KOJC Legal Counsel na si Israelito Torreon sa panayam sa radyo. Ayon pa sa panayam kay Torreon, galing ang 20 million pesos sa worldwide members ng grupo. Giit ng KOJC Legal Counsel sa Senado, mali na tumanggap ng pera ang sinumang opisyal kung ito ay makakaapekto sa kanilang mandato. What is his duty? He has supervision over the PNP. Can the PNP secretary now accept money? Paano kung ang pera na yan galing sa sindikato?
o yung pera na yan galing sa isang tao na gusto siya tulungan para maging siyang senador. Ayon sa Philippine National Police, nirelieve na sa pwesto ang 15 mga pulis, hindi dahil sa pagmamalabis, kundi dahil bigo silang mahuli ang puganting si Kibuloy. It was a critical mission to execute a lawful warrant of arrest against the fugitives of the law, Apollo Kibuloy and 5 others, in connection with non-bailable offenses. Sa Tagalog po natin, walang piyansa of child abuse and qualified trafficking. Kabilang sa panel ng Committee on Dangerous Drugs and Public Order ay sina Senators Ronald De La Rosa, Bongo at Robin Padilla na pawang mga kaalyado ni ex-President Rodrigo Duterte na siya namang malapit na kaibigan ni Kibuloy. Papatawag naman si Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. sa susunod na Senate inquiry. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Nilinaw ni PNP Chief General Romel Marbil na nagsisilbi pa rin kay Vice President Sara Duterte ang halos 400 armed government personnel na karamihan ay mula sa AFP. Yan ay para mabigyan siya ng seguridad. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, tinanong ng mga mambabatas kung bakit inalis ang 75 security detail ni VP Sara. Ayon kay Marbil, Presidential Security Command ang may hawak ng security assessment ng President at Vice President, habang augmentation naman ang sa Philippine National Police. Wala naman daw banta sa buhay ni VP Sara. Nilinaw rin nito na walang nangyaring political pressure sa pagbabawas ng police personnel ng ikalawang Pangulo. Samantala, ibinulgar naman ni Presidential Advisor and Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon na gumastos umano ang gobyerno ng mahigit 500 milyong piso para sa mahigit 400 security personnel ni Duterte. Giit ni Gadon, mas mainam sanang ilaan na lang ang pondo sa pagtugon sa kahirapan at kagutuman sa bansa. Wala pong political pressure. Ang ginagawa po natin is really to rationalize po yung deployment ng PNP natin. The security of the President and the Vice President lies on the Presidential Security Command. And we will not stop po if the General Morales from the PSC asks our help to ask for more personnel, then we will give po. And the one who's making the threat assessment is not anymore. It's the Presidential Security Command. Tiniyak ng bagong talagang Acting Trade Secretary na si Maria Cristina Aldeguer Roque na kanyang tututukan ang kapakanan ng maliliit na negosyante sa bansa. Hinimok naman siya ng grupo ng Filipino-Chinese businessmen na padaliin ang proseso ng pagbubukas ng negosyo upang maging competitive ang Pilipinas sa ASEAN. May balitang A to Z si Ace Cruz. I feel excited because I feel I have a lot to give to the department. Positibo si Trade Undersecretary Maria Cristina Aldeguer Roque sa unang interview matapos italaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Acting Secretary ng Trade Department kapalit na nagbitiw na si dating Secretary Alfredo Pascual. Ayon kay Roque, dapat tutukan ang kapakanan ng maliliit na negosyo o yung micro, small and medium enterprises. The MSME comprises 99.5% of the businesses in the country and 60% of the labor force is MSME. So this sector cannot be denied. An instantaneous increase in the sales or in the income of the MSME is an instantaneous increase in the economy of the country. Marapat din ani Roque na pagtuunan ng pansin ang foreign investments para makalikha ng mas marami pang trabaho. Ayon sa Philippine-Chinese Chamber of Commerce and Industry, kailangan gawing mas madali ang proseso ng pagsisimula ng negosyo para maging competitive ang Pilipinas sa ibang bansa. Tayo, within 2 weeks, isang permit, nahirapan pa tayo yung pang lahat, pupuntahin natin one by one, sila simultaneous. Dito, pupunta ka dito, sasabihin niya, hindi pwede, kailangan pupunta ka muna doon. Hindi, mayroon pang iba. Kung ano-anong pinapapunta, by the time you reach, everything is completed taon. So, paano tayong lalaban dyan? Tingin naman ni Senate Foreign Relations Committee Chairperson Senadora Amy Marcos, isa ito sa mga dahilan kahit na pag-iiwanan ng Pilipinas sa ASEAN. Doon naman sa trade, kulang na kulang tayo sa mga free trade agreements. Parati tayong uncompetitive kaya ayaw magbukas ng mga merkado sa Pilipinas.
Nauna nang kinilala ni Pangulong Marcos Jr. ang dedikasyon at maayos na pamumuno ni Roque sa sektor ng MSMEs kaya't siya anya ang excellent choice para sa posisyon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Good news mga ka-A to Z, magkakaroon muli ng panibagong bawas presyo sa produktong petrolyo simula Martes, August 6. Sa inilabas na abiso ng mga kumpanya ng langis, nasa 10 sentimos ang tapya sa kada litro ng gasolina, 45 centavos naman ang bawas sa kada litro ng kerosene, habang 20 centavos ang menos sa kada litro ng diesel. Bunsod ito ng paghina ng demand mula China at mga plano ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC na dagdagan ang supply ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Opisyal nang nakatungtong ang Pilipinas sa medal tally ng Paris Olympics dahil sa pagkapanalo ni Golden Boy Carlos Yulo sa gymnastics. Umakyat sa ika-21 pwesto ang Pilipinas. Salamat sa 2 gold medals na napanalunan ni Yulo sa finals ng men's floor exercise at vault. Malaking bagay ito lalo't mahigit 200 bansa ang kalahok sa Paris Summer Games. Nangunguna naman sa medal standing ang China with 21 gold medals, sinundan ng Amerika, host country France, Australia at South Korea. But wait, there's more. Tiniyak na madaragdagan pa ang medalya ng Pilipinas courtesy ng Pinoy boxers Nesty Petesio at Ira Villegas na nakapasok na sa semifinals. Go Team Pilipinas! Abangan sa aming pagbabalik, koneksyon sa pagitan ng kalakaran ng ilegal na droga sa bansa at sa mga POGO operation. Binubusisi ng mga mambabatas. Text scam operations, bumaba na raw. At mga peking dokumento na inisyu sa mga foreigners sa Davao del Sur aabot sa mahigit 1,500 mula 2016 hanggang 2023. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Tinitingnan ngayon ng ilang mambabatas kung konektado ba ang kalakaran ng iligal na droga sa mga POGO operation sa bansa. Habang bumaba naman daw ang text scam operation, simula nang ianunsyo ni PBBM ang total crackdown sa mga POGO hubs. May Balitang A to Z si Kim Salinas. Pwede po bang lumalabas sa investigasyon ng ilang mga mambabatas sa mababang kapulungan na may koneksyon ng mga iligal na pogo na pinasok kamakailan ng otoridad sa kalakaran ng iligal na droga sa bansa. There could be a direct link, no, nitong mga pogong ito doon sa mga sindikato ng drugs. It seems that drug lords or the drug syndicate, no, launders their money through these pogos. Tila may criminal organization daw kasi na nag-ooperate sa bansa. Ay parehas sila ng mga incorporators. So yung interlocking incorporators is our link na maaaring involve ang mga pogong ito direkta kay Michael Yang through his brother, which involves illegal pogos, scam hubs, drug syndicates, EJKs and all this. Magkakasama po yan. Napag-alaman din nila na may miyembro ng operatiba na nagtimbre sa isasagawang raid ng otoridad dahilan para i-relieve ang ilan sa mga kasama sa unang operation. Yung link natin dun sa Banban, it turned out na there's somebody who called, no, para malaman ng mga taga-Banban nila Alice Go. Supposedly 1,500 yung ma-apprehend dun eh. Pero it turned out naging 300 na lang because may tumawag. Personal namang nagtungo ang pamunuan ng mababang kapulungan sa kinatatayuan ng ni-raid na Pogo Hub sa Bamban Tarlac at Porac, Pampanga. Dito kaya ito ang sinasabi nating presidente na patigilan na parang naging front na lang ito ng itong mga illegal activities. Kaya mabuti nang pinatigil na natin, nasara muna ito. Kumbinsido naman sila sa sinabi ng Pangulo na tuluyan ng ipagbawal ang Pogo operation sa bansa. Susundan natin yung utos ng presidente na to
wind down, di ba? This Pogo na mukhang naging ugat ng ibang mga illegal na mga activities kagaya na nakikita ng mga scam farms. Samantala, bumaba naman raw ang bilang ng tech scam operation sa bansa ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Magmula po nung bina ng Presidente, laki ng binagsak po ng mga na-receive natin mga tech scams. Hiling naman ngayon ng PAOK sa mga mambabatas dagdagan ng probisyon sa SIM card registration law nang sa gayon patuloy na magkangipin at mapuksana ang tech scam sa bansa. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Sa pagpapatuloy naman ng Senate inquiry ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa pag-i-issue ng naturang peking dokumento na pag-alaman na aabot na sa 1,500 ang mga peking birth certificate, TIN ID at pasaporte na na-issue sa bayan pa lamang ng Santa Cruz, Davao del Sur mula 2016 hanggang 2023. Ibinigay umano ang mga ito sa mga foreigners na nagsisilbing banta sa seguridad ng Pilipinas. Ayon kay Santa Cruz Mayor Jose Nelson Sala Jr., 54 sa mga ito ay patuloy pa rin ang investigasyon dahil Chinese ang mga nakasaad na magulang sa kanilang mga birth certificate. Karamihan anya sa mga humingi ng mga dokumento ay pawang Chinese na inasikaso ng isang dating contractual na empleyado ng Local Civil Registry Office na kalaunay tinanggal na sa serbisyo. Yung from 23 to 2016, titingnan mabuti dyan kung saan talaga yung Chinese talaga yung pangalan. So hindi maintindihan kasi dito may Sai, may Xiu, may ano. So sabi ko, ako, kasi dati ako sundalo, alam ko yung ano ba na, walang apelido na insect na sa Mindanao na gano'n na apelido. Sai, Layo, hindi mo maintindihan yung apelido. Sa iba pang balita, kontrolado na ang tagas ng langis mula sa lumubog na motor tanker Terra Nova ayon sa Philippine Coast Guard. Base sa PCG na isara na ang metal ng mga valve at nag-deploy na ng oil spill booms. Sinisimulan na rin daw ang siphoning para tuluyan ng makontrol ang mga tumagas na langis sa Bataan. Patuloy namang iniimbestigahan ng PCG ang insidente at pananagutin ang responsable dahil sa epekto ng oil spill sa kalikasan. Samantala, napagalaman naman na walang clearance records ang MV Mirola 1 na may dalang humigit sa 5,000 litro ng fuel matapos maglayag noong nakaraang buwan. I don't want to speculate at this time. I'd like to emphasize that our focus on response, we'd like to remove the threat first without discounting the other responsibility that we have, that we must conduct full investigation. That will come after the response. Dumating na sa bansa ang Vietnam Coast Guard vessel CSV 8002 para sa 5 araw na port call. Bilang bahagi ng joint maritime drills nito kasama ang Philippine Coast Guard. Nasa 80 crew members ang Vietnamese delegation na lalahok sa iba't ibang aktibidad tulad ng search and rescue operations, fire and explosion prevention drills at passing exercises sa Manila Bay ngayong linggo. Ayon sa Philippine Coast Guard, sumasalamin ang gagawing joint drills sa layunin ng dalawang bansa na palakasin ang seguridad at panatilihin ang kapayapaan sa rehiyon, partikular na sa West Philippine Sea. Mahalaga ito pagka we're building a partnership at pinapakita natin na pwede palang magkasundo yung dalawang bansa na mayroong problema tungkol doon sa West Philippine Sea. Pero pwedeng template tayo ng pagbibuild ng stronger relationship at baka may apply din natin doon sa mga ibang bansang may mga claims sa atin. Epektibo ngayong Lunes, August 5, nagbitiw na sa pwesto bilang Vice President at miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP Laban si Senator Francis Tolentino. Ayon kay Tolentino, iniwan niya ang partido dahil sa pagkakaiba sa paniniwala sa foreign policy direction, partikular na sa mga dapat gawin para sa sigalot sa West Philippine Sea. Kasunod yan ang payo kay Tolentino ng bagong presidente ng partido na si Senator Robin Padilla na magbitiw na sa grupo para makapag-focus siya sa mandato bilang majority floor leader ng Senado. Ang naturang partido ay ang political party ng nagdaang Duterte administration kung saan nasa 60 mga politiko na rin
rin ang nagsipagbitiw, kabilang ang huling presidente nitong si 2nd District Palawan, Representative Jose Alvarez, na nagbitiw na rin noong Hunyo. Dear Congressman Alvarez, I am writing to formally inform you of my decision to disengage from PDP party activities and pursue a path for now as an independent legislator effective immediately. Bumuhos ang pakikiramay mula sa entertainment industry sa pagpanaw ng itinuturing na isa sa mga veteranong film producers sa bansa na si Lily Monteverde o mas kilala bilang Mother Lily. Pumanaw si Mother Lily kasama ang lahat ng kanyang mga anak at kaanak. Ipagdiriwang pasana ng kinikilalang ina ng Regal Films ang kanyang 86th birthday sa darating na August 19. Bumuhos ang pakikiramay at pagbibigay pugay sa unang gabi ng lamay ni Lily Monteverde sa Valencia Events Place sa Quezon City. Ibinahagi naman ng ilang stars ang kanilang masasayang sandali at pasasalamat kay Mother Lily, tulad na lang ni Senator Bong Revilla, Diamond Star Maricel Soriano, Angel Locsin, Marilyn Reynes at ilan pang batikang mga aktor na nakatrabaho niya. Nakatakdang ihatid siya sa huling hantungan sa August 10 sa Heritage Park sa Taguig. Susunod, alamin ang status ng ilan pang atletang Pinoy na patuloy na lumalaban sa Paris Olympics. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Sigurado nang may maiuuwing Olympic medal sina Pinoy boxers Ira Villegas at Nesty Petesio matapos makapasok sa semifinals ng women's boxing. Habang tuloy rin ang laban ni EJ Obiena para sa gintong medalya nang makapasok sa finals ng men's pole vault. At sasalang naman si John Cabang sa repage round ng men's 110-meter hurdles para sa huling pagkakataon na makasali sa semi-finals ng kompetisyon. Ang Balitang A to Z Sports ni Naomi Almojano. Olympic medal secured, buhay na buhay pa rin ang tsansa ng Pilipinas na makagintong medalya sa boxing ng Paris Olympics matapos makapasok sa semifinals sina Ira Villegas at Nesty Petesio. Hindi nagpadala si Villegas sa pagbuo ng mga taga-suporta ng kalaban niyang French boxer noong pumasok siya sa ring para sa women's 50 kilograms match. Pinakita niya ang lakas ng kanyang kamao at magaling na depensa, dahilan para manalo siya via split decision. Inialay ni Villegas ang pagkapanalo at medalya sa mga kapwa nitong Filipino boxers na bigong makaabante sa kani-kanilang divisions. Kabilang si Tokyo Olympics silver medalist Carlo Paalam sa mga hindi na pinalad pa na makapasok sa semis. Habang malalakas na left hook naman ang pinakawala ni Petesio laban sa Chinese boxer sa women's 57 kilograms para masigurong kanya ang bawat round ng kompetisyon na nagresulta sa unanimous decision. Garantisado ng may bronze medal ang Pinas dahil sa performance ng dalawang Pinoy boxers. Muli naman silang sasampa ng boxing ring sa August 7 para sa inaasam na pwesto sa gold medal match. Pinakaba naman muna ni world number 2 pole vaulter EJ Obiena ang buong Pilipinas bago nito nasungkit ang pwesto sa finals ng pole vault. 2 beses nabigo si Obiena na malampasan ang 5.60 meters pole pero bumawi sa 5.70 at 5.75 meters. Susubukan ni Obiena na makagintong medalya sa finals ng pole vault event bukas Martes laban sa 11 competitors. Samantala, sasabak naman sa repechage round ngayong Martes si John Cabang para sa kanyang huling pagkakataon na makapasok sa semifinals ng men's 110-meter hurdles. Kailangan niyang makapasok sa top 2 racers ng kanyang grupo para makausad sa susunod na round. Habang hindi naman na makaaabante pa sa semifinals ng women's 400-meter hurdles si Lauren Hoffman matapos hindi makapasok sa top 2 racers ng kanyang grupo ngayong Lunes. Para sa Balitang A to Z, Naomi
Matapos ang tagumpay na nakamit ni Golden Boy Carlos Yulo sa gymnastics sa Paris Olympics, tila nabuhayan ng loob ang ilan na sundan ang tinahak nitong larangan. Trending ngayon ang ilang netizen na nag-aala Yulo sa Olympics. Narito ang nakaka-GV na video. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig, storya na inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ng Balitang A to Z. Sa kasagsagan ng Olympic Games, paalala ng isa sa co-founder ng committee nito na si Pierre de Coubertin. Ang pinakamahalagang bagay sa palarong Olimpiko ay hindi panalo, kundi pagsali. Ang mahalaga sa buhay ay hindi pagdaig, kundi pakikipaglaban ng maayos. At yan, ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!